Ko, okay. Ano ko lang mute. Okay. Guys, ganito lang guys, every day, 'di ba kunwari 'di ba trader ka na, 'di ba nagte-trade ka na. Tapos marunong ka na mag-buy and sell. Kahit ito lang muna guys yung gawin mo, kahit ito lang muna yung gawin mo. Kumbaga, kalimutan mo muna lahat ng alam mo sa mga natutunan mo sa ibang mentor. I-try mo lang guys gawin yung ginagawa ko. Try mo lang kahit mga ano lang, one time lang. Subukan mo lang kung effective. Kung hindi effective, edi gawa ka ng iba. Kumbaga ganun. Pero ito kasi guys yung ginagawa ko sobrang effective talaga sa akin. At hindi ako naniniwala na may effective sa tao. Basta guys, i-apply mo lang. Okay, ako guys, effective naman ako kahit maging scalper ako kahit maging day trader ako, kahit maging swing ako. Kaso, ang sinasabi kasi ng isip ko, day trader talaga ako. Kaya yun, pero kaya ko namang mag-scalp, pero ayoko lang kasi malilito lang talaga ako nun. Kaya hindi ako guys naniniwala sa sinasabi na, ay, coach, ikaw lang kasi yung may alam yan kaya para lang talaga sa'yo yan. Guys, mali yan mali yan. Kaya nga guys, may mentorship Okay, para the more kasi na tinuturuan ka, yun. Matutunan, the more na pinag-aaralan mo talaga yung tinuturo sa'yo, mamamaster mo talaga yan. Okay. Guys, ganito na lang, ano tayo? Ilan na tayo? 7, 6, okay. 7 na to kanina, umalis pero okay lang. Okay lang. Guys, ano lang, hanapin nyo guys sa 4-hour time frame. Lagi kayong pupunta sa 4-hour time frame. Yun lang, 4-hour time frame lang guys. Punta kayo sa 4-hour time frame, maghahanap lang kayo ng W at saka M. Coach, ang hirap Guys, wala guys, mahirap 4-hour time frame lang yan. Basta punta ka guys sa sa Trading View, hanap ka lang ng 4-hour time frame, hanap ka ng W at saka M. Example, wala kang mahanap. Coach, wala talaga akong mahanap, coach Huwag kang mag-trade. Gagawin mo, close mo yung PC, tapos mag-aral ka na lang sa YouTube ng mga motivational about psychology. Gano'n na lang. Kasi yung strategy kasi nandito na sa atin Tinuturo ko na Ano na lang, improve mo na lang yung psychology mo. Kunwari, wala kang nakitang entry. Ang gagawin mo, punta ka sa YouTube, nood ka ng psychology. Ito na lang yung panoorin mo guys. Sana nakikita nyo yung screen ko Trend in the Zone. Trade in the Zone. Ito guys, panoorin nyo to. In-upload ko naman to Trade in the Zone. Ito, kahit saan dyan, ito, yan. Ito, malaking tulong to. Tapos, ito rin, Mark Douglas. Ito, Mark Douglas. Basta guys, search na lang yung pangalan na yan. Lalalim kayo dyan guys, promise. Lalalim kayo dyan. Panoorin mo siya ng siguro 50 times. Kunwari, sa akin kasi, ang ginagawa ko, daily kasi nanonood talaga ako guys, hindi pwedeng hindi. Kumbaga, papanood ako nito, tapos next time, papanood na naman ako niyan. Tapos next time, manonood na naman ako niyan. Kasi gusto ko talaga ma-improve. Yun. Pero pag tatamarin ka, yun, nasa sa inyo na yan. Basta guys, ilang beses ko pinapanood yan. Basta guys, makakatulong Ito, pinapanood ko rin to lahat. Basta puro psychology lahat. Tsagain mo talaga. Kasi yung technical analysis, kung alamin mo, eto guys alamin mo muna guys kung saang part ka na ng trading. Pag madali lang sa'yo yung trading analysis, technical analysis kasi marunong ka na, alamin mo na lang yung trading plan natin. Pag alam mo na yung trading plan natin, yung M at saka W, paano execute lahat, panoorin mo yung trading psychology. Yun. Coach, marunong na ako coach kaso ang problema, may takot talaga ako. Yun. Kung natatakot ka pa sa trade, ibig sabihin, panoorin mo yung trading psychology. Kasi kailangan yun. Okay, once kasi napanood mo yan, magbabago lahat guys yung mindset nyo. Magbabago yung behavior nyo sa market. Hindi mo na hindi mo na guys parang mamaliitin yung market. Na feeling mo matatalo mo yung market. Hindi. Kumbaga, magkakaroon ka ng respeto sa market. Kasi ako guys, always nire-respeto ko talaga yung market. Never ako nagsasabi na kumbaga kung lilipad to, babagsak to. Kaya nagtitrade ako base sa trading plan. Kaya huwag mong papangunahan guys yung market na yun lang yung gusto kong sabihin. Kaya kung may kakilala ka na alam niya yung gusto niya, lilipad to, babagsak to, kaya ano lang, hayaan lang natin sila. Pero wag niyo na lang gagayahin. Okay guys, eto guys sa ano tayo kumbaga
Konting interaction lang. 'Di ba dito automatic nakikita nyo to. Kunwari, wala to. Ayan, wala to. Ito lang guys, ito lang yung nakikita nyo. M. Coach, may nakita ko guys, coach, may nakita ko sa 4-hour time frame. Letter M. Paano ko ba yan, coach, papasukan? Kasi kagaya ng sabi mo, maghahanap lang ng M eh. Ayun, 'di ba? Ganun lang. Una, ang gagawin mo, hahanapin mo yung order block sa 4-hour time frame. Kung wala kang makita, ito guys, automatic yan. Kung wala kang makita nandito, edi diyan mo sa antayin. Or pwede dito, yan. Kaso, nagkaroon kasi guys ng order block dito. Yan. Nagkaroon dyan ng order block, kaya iti-trade mo yan. Okay, ngayon meron ng M. Tapos, ang pangalawa, M or W guys ha. Ang pangalawa, maghanap ka ng order block. Or demand man yan, or support man yan. Basta, support or demand or order block, same lang yan. Coach, ito na coach, may nakita ko. Ito, sakto. Nandiyan na ba yung price? Check natin yung price. Guys, ito na yung price. So, nandito na. Yan, nandito na. Tanggalin na natin to. Guys, example lang wala pa to Ito, nag-touch na ba? Ayan, nag-touch na. Coach, nag-touch na. Okay, hanap tayo ng setup. Hanap tayo sa 1 hour time frame. Or 15 minutes. Okay, so mas magulo, di ba? Pero mas sa 1 hour, mas okay, mas clear kasi. O example, wala pa to. Example, wala pa to. Yan. Example, ganyan pa lang. Coach, may valid na CUH na ba? Guys, hindi to valid Ito Nakita niyo naman. Ito guys Ito kasi guys yung pangit dyan. Pag nakakita kayo ng ganito, i-disregard nyo to. Kasi ano to Imagine mo bumagsak siya pero iba yung kulay ng 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 candle. Ano kasi yan guys, noise kasi yan ng market. Parang ano yan parang spread. Basta pag madaling araw lumalabas yun ano to guys, pampagulo. Pampagulo to ng strategy mo. Yung ganito natin, yung pag ganon, pampagulo yan guys. Kasama talaga yan sa market kasi para at least hindi tayo manalo lagi. Kaya yun, ganun kalupit guys yung market. Ang gagawin natin sa 1 hour time frame, maghahanap tayo ng valid na W kasi magbabay tayo. Okay, magka-counter trend tayo kasi 'di ba sa 4 hour time frame, yan, ito may M. Pag i-counter trend natin yan, magbabay tayo. Okay, guys, saan dito yung M? Saan dito guys yung W? Bakit lumipad? Bakit pumunta dito sa line na to? Saan yung W dyan? Ito. Ito guys, hindi to valid. Hindi to valid kasi may ganyan Parang ganito lang siya yan. Tingnan nyo Pero may nakalagay dyan, change of character. Guys, ano yan? Ulitin ko ulit. Itong smart money concept, 80 to 90%, okay yan. Pero 10% to 20% may mga sablayan. Itong indicator na to. Kaya ang ginagawa ko, minamanual ko. Okay, ano lang to guys, pwede nyo tong tanggalin. Kung kunwari, naiirita ka kasi parang lagi kang nafi-fake, tanggalin mo yan. Tapos mag-manual ka. Pero sa akin kasi, bakit meron akong ganito? Kasi gusto ko, makita ko kagad. Yan. Sa inyo guys, pag medyo naiirita kayo dyan, i-disregard nyo, tanggalin nyo. Yan, para i-manual nyo na lang. Sa akin, ito. Ito yung change of character. Ito yung isang change of character. 'Di ba? Parang parang FOMO. Dito ka pa maghahanap ng ganun. Kaya sa akin, hindi kasi ganyan. Minanual ko kasi yan. Ito kasi yung W para sa akin. Yan. Tapos, tatanungin ko yung sarili ko. Valid entry ba yan? Valid ba yan? Ano ba yung valid breakout? Ang valid breakout, ang sinasabi ko lagi, at least malapit sa swing. Saan yung swing nito? Ito siya 'di ba? Galing sa taas, bumaba, lumipad, bumagsak. Ito yung swing. Ito yung swing niya Ito, ibig sabihin, nandito yung swing. Ito. Yan, ito yung swing. Tapos, saan ba yung breakout pag W? 'Di ba ito? Itong candle na to. Yan. Yan yung tinatawag na BIC. Very important candle. Yan, ito.
Yan, kasi nagkaroon dyan ng pagbagsak. 'Di ba? Lagi ko sinasabi yung pagpat. Coach, pa paano magpat? Ganito lang oh. Susundan mo lang yung market structure. Tapos ito, importante ito. Tandaan nyo yan. Ito lagi. Yan. Pag, pag ano naman, pag paakyat naman, ito, importante ito lagi ito. Yung dulo. Importante lagi ito guys, yung dulo. Tandaan nyo to ha. Yan. Yan yung pinaka-importante. Mamaya ulitin ko ulit yan. Para mas magets talaga ng lahat. Guys, paano to naging DIC? Naging very important candle kasi galing dito, ito ipapat ko siya ha. Ipapat ko siya ng manual. Ito, galing dito, ginanito ko siya. Wait lang, para mas maganda. Yan, para walang ano. Ito guys, ipapat ko. Galing dito, yan. Ito yung swing, swing, swing ulit, nag-swing. Dito guys, ginanito ko lang yan, dyan. Tapos ito, nagkaroon kasi dito guys ng, ito yan, ng swing. Kaya minarkahan ko na yan. Tapos ang nangyari dyan, pagkaroon ng swing dyan, nagkaroon ng bullish breakout. Guys, valid ba to? Guys, lagi ko sinasabi, medyo, ito guys, medyo malayo sa break. Okay naman, malapit. Ito at least 2 candles kasi yung swing niya. Oh. Okay, malapit-lapit siya. Kahit sabihin natin malayo, okay lang. Sige, sabihin natin malayo. Pero yung rules kasi natin, once mag-breakout yan ng at least 2 candles, basta solid momentum, bullish engulfing. Diba lagi kong tinuturo sa inyo yung bullish engulfing. Ano ba yung bullish engulfing? Ito guys, oh. Ito yung malaking candle na bullish. Tapos sa katabi niya is bearish. Kumbaga na-engulf niya, natalo niya yung kabila. Basta ganun. Parang katulad nito. Ito naman yung bearish engulfing. Ito, yan. Ito yung bearish siya, tapos ito bullish katabi niya, tinalo niya. Tapos ito din, bearish engulfing din to. Partner yan sila lagi. Ang bullish naman, ito naman yung malaking candle tapos yung katabi niya maliit. Yan. Tapos ang gagawin mo, guys, sa GC pinasa ko na yung picture ha, kung ano yung bearish engulfing at saka ano. Pero guys, kung hindi kayo nakakita ng ganito, kung hindi kayo nakakita ng W, tapos nakakita kayo dyan ng bullish engulfing, huwag mong papasukan. Kasi ang goal kasi natin dito, sa 1 hour time frame, syempre makakita ng or 15 minutes basta valid. Basta valid. Yan. Ang goal kasi natin dito, makahanap ng W at saka yun, W nga for entry kasi magbabay tayo. Ngayon, ito na. Coach, ito. Yan. Saan yung BIC dyan? Ito. Itong candle na to. Kaya ang gagawin mo, ibabox mo yan. Ibig sabihin, pag pumunta yung price dyan, automatic, possible dyan ka mag-entry. Possible magbabounce yung price. Yan. Ito, magbabounce yung price. Yan, sa box na yan. Eh, ang nangyari, lumipad. Ayan, o, lumipad, di ba? Paglipad niya, hindi pa natatouch. Sa imbalance lang, pero binalikan. Ito na, nag-pullback. Ito yung rules natin guys sa pullback. Pag nagkaroon dito ng valid, kunwari, di ba, nakita nyo to, nagkaroon ng valid breakout. Tapos hindi pa natatouch yung, sabihin natin ganito, ito pa lang, yan pa lang yung nangyayari. Ito pala, sorry. Yan, ganyan. Ang rule natin dyan, pag nakakita tayo ng valid breakout, antayin natin ng, pwede tayong mag-entry ka agad for entry 1, pero pag medyo mataas yung candle, pwede kang mag-antay ng pullback para sa box ka na lang mag-entry. Okay? Entry 1, entry 2. Tapos ngayon, pero ito yung rules natin para paano maging invalid yung setup. Coach, paano ba magiging invalid yung setup? Pag once may nakita kayong pullback, na valid din yung breakout. Ito guys, nagkataon guys ito, hindi to valid eh. Kasi yung sinasabi ko lang lagi, malapit sa swing, at least 3 candles. Ito yung pullback niya na bearish. 'Di ba? Nandito, lumipad. Nagkaroon ng pullback. Nag-M. Kung valid sana to guys, hindi ako magbabay dyan. Hindi tayo magbabay dyan guys pag nag-valid to Kasi possible, pag nag-valid kasi yung breakout dito, possible, biglang gumanito yan.
Yan, gumano ito. Yan, may hit yung stop loss mo dyan pag nakabay ka. Kaso nagkataon, hindi siya valid. Pero may bearish candle siya na malaki. May bearish candle, at least 1:2. Kaso ang nakalagay dito, 1, 2, 3. Malayo siya sa swing, tapos binigyan tayo ng 3 candle. Ang gusto ko sana, 2 candle lang. Kaso 3 yung binigay, kaya para sa akin sabi ko, invalid to. Invalid to guys, invalid to. Kaya nangyari dito, yan, pwede ka mag-buy dito sa area na to. Sa box na yan. Pwedeng dito, pwedeng sa gitna, or pwedeng dito. Pero sa pagkakataon na to, syempre makikita mo sobrang malaking candle yun, no? Anytime pwede na yan lumipad. Pwede ka mag-entry dito guys sa pinakauna or sa pinakagitna. Entry 1, entry 2. Ano na yan? Decision making na naman yan. Kasi yan, pwede ka dito sa gitna, sa una, dito sa gitna. Yan, mga ganyan lang. Wag na dito guys. Wag na dito. Medyo malayo na yan. Diyan na lang dalawa. Decision making lang. Kunwari, ang goal mo pala mag-entry sa gitna, pero sa 1 pa lang, biglang lumipad na. Yun, psychology yun. Dapat hindi ka mag-ano nun. Kaya ang ginagawa namin ngayon, yung strategy natin na bago, pag may confirmation na, tapos sakto lang yung confirmation, entryhan mo na. Ito kasi medyo mataas to guys eh. Medyo mataas na candle to, kaya pwede ka mag-entry dito. Yan, dito sa una. Sa unang box. Entry ka na kagad dyan, entry 1. Tapos, pwede kang magpasok dito ng entry, mag-buy limit order ka sa gitna. Yan. Kunwari, napasok mo na yan. Saan ka magtitipi? Ito yung SL mo guys ha. Sa last swing, last swing. Last swing, yan. Last swing. Lagpasan mo lang ng konti. Coach, saan ako magti-take profit? At least 1:2. Yan, 1:2. Yan, take profit ka na dito. Pero, kung gusto mo talaga sa order block, first order block, ito kasi guys, oh, first order block to eh. Sa 4-hour time frame mo, ayan oh, first order block. Yan, pwede ka mag-TP dito, pwede ka mag-TP sa gitna, pwede ka mag-TP dito. Yan. Or pwede ka mag-TP 1:2 lang. Ito guys, decision making ulit to. Bahala ka na kung saan ka magti-TP dyan kasi risk mo na yan. Pero kung gusto mo manigurado, at least dito ka mag-TP. Okay na, 1:2. Okay na to. Paano mong nasabing 1:2, coach? Kasi ito, nakalagay yun, 2.1. 2. Parang ito, yan, 1:2. Yan, 1:2 yan. Ibig sabihin ng 1:2, matalo ka na, kunwari, magre-risk ka dito sa stop loss ng $20. Pag nanalo ka, magiging $40. Okay, pag nag-risk ka ng $50, mananalo ka ng $100. Yan yung 1:2. Yes, yes, 2 candles. Pero tingnan nyo to, 3 candles kasi to eh. 3 candles yung breakout sa pullback. Pero ang ginawa niya, in-invalid niya. Ibig sabihin, mas mataas pa rin yung sinasabi ko na tinuturo ko na at least 2 candles. Kasi ilang beses ko yung napupuna. Okay. Basta guys, may setup ha. Coach, bakit ka nag-entry ng buy dyan? Kasi may setup tayo na sa 4-hour time frame. And guys, so kasi may setup tayo dyan. Kaya pero kung may makita ka bang ganito, tapos walang setup, hindi ako nagtitrade. Basta guys, sana ano guys sa mga bago okay lang naman. Pero guys, promise, real talk lang. Every time na nagsisend kayo sa akin na coach, lilipad ba to? Sana guys, itigil niyo na guys. Kasi ang reply ko lang doon, hindi ko talaga alam. Basta ako nagtitrade ako base sa trading plan. Coach, lilipad ba to coach? Coach, babagsak ba to? Pakitingnan nga coach yung chart ko kung lilipad ba to. Guys, hindi ko talaga alam kasi hindi naman ako yung market. Basta guys ako, ang practicing nyo lagi, guys ito na lang para at least ano, mas clear sa mind natin. Guys, mag-trade ka lang pag may plano, pag may setup. Pag walang setup, hindi ka magti-trade. Yun. Basta ganun guys, huwag kang mag-trade pag walang setup. Pag may setup, magti-trade ka. Katulad na to, coach, may setup ba? Yes, may setup. Mayroon tayong nakitang M. Anong plan yan? Plan 4. Sa plan 4, sa video tutorial natin. Anong klase counter trend? Yan. Oh, may setup pala eh. Pupunta tayo sa 1 hour.
Kasi nandun yung entry natin, entry time frame. Ayun, ang nangyari, yun, take profit ka. O coach, ito naman, ito yung nangyari ngayon guys, ito yung nangyari ngayon. Guys, may nakita ba kayong setup? Isa pa, kumbaga, ako may nakita ko guys, may nakita akong setup na plan 1. Ano yung nakita kong plan 1? Continuation pattern. Ito guys, oh, galing dito, bumaba, gumanon. Ang continuation pattern dyan is plan 1 natin. Ito. Ito yung supply. Yan. Ibig sabihin, sa 4-hour time frame, may setup ako nakita, plan 1. Pag nandito mamaya yung price, sa 1 hour time frame guys or 15 minutes, pag tumungtong dito mamaya yung price sa 1 hour time frame, yan. Tapos nagkaroon ng change of character dyan na valid breakout, magti-trade ako ng sell. Ganun lang guys. O yun, ganun lang guys, kasimple. Ito lang yung setup natin guys, oh. Continuation pattern, ito bullish to, ito bearish, tapos M at saka W. Ganyan lang yung setup natin guys eh. Yan. Masterin nyo lang yan guys. Nandyan sa plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Nandun yung explanation. Yan. Okay. Tapos may mga cheat code din tayo. Yan. Sana ano guys, sana ano nyo yan. Kaya ngayon, guys, saan maganda maghanap ng setup? Guys, maganda maghanap guys sa 4 hour lagi. Tapos entry ka 1 hour or 15 minutes. Yan kasi effective talaga para sa ano. Pero try nyo rin guys sa 1 hour din. Tingin din kayo guys sa 1 hour minsan. Tapos kunwari may sa 1 hour may nakita kayong setup na 1 2 3 continuation pattern. Pwede kayo mag-enter dyan sa 15 minutes. Pero sa akin kasi ang hinahanap ko lagi 4 hour setup. Ulitin ko guys ha, continuation pattern lang to. Ito yung plan 1, plan 2, plan 3 natin. Tapos yung reversal natin at saka counter trend, ito yung W at saka M. Guys, ganun lang kasimple. Yung iba kasi guys, sa iba, bakit sila nahihirapan sa trade? Hindi sila makagraduate, hindi sila makapunta-punta sa psychology stage. Kasi na ano sila guys sa trading, tawag dito, masyado silang nag-focus sa strategy. Sobrang dami mong alam. Kumbaga, actually guys, dapat ano lang yun eh. Kumbaga 10% lang kasi yun eh. Huwag yung bibigyan nyo yan ng time. Okay, kasi 3 months mamamaster nyo na yan. Pero yung psychology kasi hindi talaga minamaster. Tapos kunwari, hindi kayo effective sa akin, maghahanap na naman kayo ng bagong strategy. Parang nag-day 1 ka ulit. Parang ganun lang. Guys, ang tinuturo ko sa inyo guys, price action. Ito yung pinaka-powerful sa lahat. Powerful lahat yan guys. Ang ICT at saka SMC, ano lang yan, kumbaga mga tawag-tawag lang naman yun. Kumbaga bawat galaw ng price may explanation. Kaya kinumbay natin, ito na yung result. Ang mas malupit na lang dyan, kombohan mo na lang ng trading psychology. Coach, paano mo malalaman na sablay pa kami sa trading psychology? Pag greedy ka pa, pag may takot ka pa sa market, pag hindi mo sinusundan yung trading plan mo. Ano ba yung trading plan mo? Guys, tinuturo ko sa inyo yung trading plan ko, di ba? Pwede mo yung gayahin para pareho tayo. Pero kung kunwari may iba kang diskarte sa buhay, irerespeto ko yun. Pwede nyo man hindi gagamitin yun. Basta sa akin, yung tinuturo ko, yung trading plan ko. At the same time, pinapalalim ko kaya guys sa psychology. Yung katulad nito guys, so ito. Yan, may setup ako nakita, continuation pattern, di ba? Plan 1 to kasi may nakita akong ditong supply. Kaso, ang price nandito. Anong gagawin mo? Hindi ka magti-trade. Aantahin ko yan. Tapos dito, maghahanap na naman ako. Yan, maghahanap ako dyan. Ililista ko to. Sabi ko ito, waiting for sell. Ganyan. Tapos yun, kung walang setup talaga, huwag kang mag-trade. Wag, kumbaga, pigilan mo yung kamay mo pumindot ng sell at saka buy. Yan, ganun kasi guys yung side effect lang minsan. Kasi gusto-gusto mo talaga mag-trade. Guys, kahapon, yung Euro NCD, di ba? Sabi ko magsisell tayo kasi may confirmation. Ito, tingnan nyo guys, oh. Tumama yung sinabi ko, di ba? Ito, dito yan, oh. Ito.
Yan, 'di ba may nakita tayong valid breakout dito. Kaso sabi ko, ayoko tong i-trade. Kasi mamaya ma-FOMO tayo dito. Kasi FOMO kasi to guys, oh, ito oh, ang labo ng swing niya. Ito ang labo ng swing niya oh, dito sa area na to. Hindi talaga katulad ng yung basta swing talaga guys. Kasi possible kasi sa area na to, possible baka ganito siya oh. Baka biglang ganito siya. Yan, ganyan pala. Ito pala yung swing niya. Kaya hindi tayo nag-entry dyan. Kasi ito kasi FOMO kasi to eh. Pag inisip mo kasing swing to, tapos tiningnan mo to, valid breakout talaga. Kaso dito na FOMO ako, sabi ko hindi ko papasukan to kasi delikado. Tapos baka magkaroon kasi ng A strategy. 'Di ba kahapon sa mga naka-attend, sinabi ko baka magkaroon diyan ng A strategy. Ito kasi yan. Ito kasi yung resistance. Yan. Tapos binigyan tayo ng ganitong sitwasyon. Sabi ko guys, hindi ko to iti-trade kasi gusto ko sana makita ko din yung price nandito sa taas. Sinasakop niya sana yung ano, yung resistance natin na level. Kaso dito, ito lang sa gilid lang baka mamaya. Tapos naghanap ako dito ng imbalance sa 1 hour. Baka mamaya kasi may naiwan na imbalance. Wala na, okay. Tumingin ako sa 15 minutes. Ito guys, oh, may nakita akong imbalance dito. Kaya sabi ko baka possible balikan 'yan. Tsaka baka pumasok yung A strategy natin. Pero guys, yung A strategy hindi ko naman ginagamit na 'yan. Ano lang 'to, kumbaga ginagawa ko na siyang confluence na baka maganon yung setup at least madagdagan yung confirmation. Yan, sabihin natin na pumunta dyan yung price. Ang A strategy natin, magkaroon dyan sa resistance ng change of character. Yan, number 1, nagkaroon ng change of character. Ito, oh. Okay, sige, tingnan natin. Change of character. Tapos, magkaroon ng break of structure dito. Dapat malagpasan niya to, itong line na to. 'Di ba dito dapat magkaroon ng change of character. Tapos dito dapat malagpasan niya yung line na to. Ito yung pinakataas. Anong nangyari? Lumipad. Okay, nalagpasan na. Break of structure or change of character ulit. Okay 'yun, pasado. Ang gagawin mo, itong dulo na to, lagyan mo yan ng line. Ang A strategy natin, once na bumagsak dito yung price, mag-candle close below, pwede ka mag-sell. Candle close below ng line. Ito. Kunwari may nakita kang candle dyan. Nag-close dito. Candle na ano na bearish. Kung bearish engulfing nakita mo, mas okay. Ayan, ang gagawin mo, mag-entry ka ng trade dyan. Tapos dito yung stop loss mo sa pinakataas. Tapos TP mo dyan. Sa next na, ito dito, pwede. Yan. A strategy to guys ha. Pero hindi ko to masyado ginagamit guys kasi pang-confluence lang. Pero at least tinuruan ko kayo ng ganun. Ngayon, ang nangyari, hindi nag-candle close. Kaya nangyari, lumipad. Hindi ka magti-trade. Ito kasing mali guys ng karamihan. Ay, A strategy na yan eh. Ganyan-ganyan eh. Ito yung goal. Ang goal sa A strategy, yung plan, mag-candle close below. Wala pang candle close below. Nakakita lang ng candle na itim. Nag-sell na kaagad. Kasi resistance coach eh. Yan, sell na ako dyan coach. Okay na. Tapos taya ka ng 10, hindi ka nag-compute. Bigla ka nag-trade tapos hindi ka nag-compute. Ang ending, na-hit yung stop loss mo. Wala na, sira na yung plano. Wala na. Hindi ka na makakonsentrate nun. Nasira na yung pinaghirapan mong plano. Kaya guys, napansin nyo guys, di ba? Hindi talaga ako nagbibigay ng signal, SL o ano. Kasi guys, promise, once na binalik ko yung signal ko, bibigyan ko kayo ng stop loss, bibigyan ko kayo ng TP. Guys, promise, masisira din yung diskarte ko dyan. Kasi una, iisipin ko na yung mga tao na iba, makakaintindi ng psychology ko. Pero yung iba, hindi makakagets. Once ma-hit yung stop loss ko, mato-turn off sila. Ay, pangit pala coach, na-hit yung stop loss mo, hindi ka pala magaling. Ako naman, maapektuhan yung psychology ko, yung emotion ko. Sabi ko, ano ba yan? Di ba, pinulit-ulit ko ng ganun. Kaya guys, promise, hindi ko talaga gagawin yung pagbibigay ng signal ulit. Kasi, ayoko talaga na masanay kayo sa ganun, na magti-trade kayo na sa signal lang. Trading ideas, okay. Tapos, ituturo ko sa inyo yung paano ko yan pinapasukan. Mas okay yan guys kasi mas mag-i-improve kayo niyan.
Para kahit sino pa yung mawalang coach dyan, just in case na kung ano man mangyari sa kanya doon, at least ikaw, well-equipped ka. Kasi business mo to guys eh. Ito na lang yung mindset dyan no. Business mo to, dapat ikaw yung nagpapatakbo, hindi dapat yung ibang tao. Nagkataon lang na nandito ako for coaching, mentorship. Pero kung umaasa ka lang sa signal ng iba, guys, business mo yan, di ba? Bakit ka umaasa sa signal ng iba? Pupunta ka pa sa free, ano, dami mong... Ito pa guys, number one na magpa-FOMO sa'yo. Number one, na pwedeng mawala yung trading psychology mo, yung marami kang group chat. Isang group chat, sa free mga signal. Guys, ako since siguro na ganyan ako, kaya na-feel ko yan. Siguro 1 month akong bumaba dyan. Ang dami kong group chat talaga, siguro mga 15. Kaya kasi yung ano, yung sa Forex, yung nagbibigay ng mga free signal, tapos ganito si Khan, tapos sino ba yun? Si Gold Trader. Basta mga ganun. Kompleto ako dyan guys. Dati. Tapos sa iba pa, sa crypto may mga ganun din. Kaso na FOMO lang ako dyan. Kasi sa analysis ko, buy ako, pero sila puro sell, 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 tapos may buy, may sell. Ito naman yung isang mentor, sell naman. Yung isa, walang position kasi delikado. Guys, anong labas mo nun? Makakapag-concentrate ka pa ba nun? Wala na, sira na. Sira na yung trading psychology niya. Ang ginawa ko, pumunta ako sa YouTube, nag-search ako about psychology, nakalagay doon, may nagturo doon. Ewan ko sino nung nag-ano doon. Basta may nakita ako na pwedeng makaapekto yung GC pag sobrang madaming GC. Kaya guys, ano lang, piliin mo lang yung GC na makakatulong sa'yo. Yun, pag alam mong mga free trade na yan, leave ka na. Pero kung kumikita ka dyan, okay, stay ka dyan. Pero pag alam mong naapektuhan yung trading psychology mo, mag-leave ka na dyan. Kunwari sa akin, sa GC ko, hindi pala ako nakakatulong sa inyo. Pwede kayong mag-leave. Yan. Pero kung nakakatulong ako sa inyo, yun, stay kayo. Pwede yun. Basta guys, ganun lang. Kasi mapo-FOMO kasi kayo guys pag maraming GC. Tingnan nyo guys, wala akong GC. GC ko lang sarili ko. Yan. Kasi dati naghahanap ako sa mga mentorship na may GC. Wala naman. Community lang meron. Tapos hindi mo sila ma-PPM. Okay. Oo, scalping. Kasi ano doon, tsaka promise talaga, masisira talaga diskarte mo dyan. Hindi ka talaga gagaling, promise. May time dyan na pag alam mo tipong panalo sila tapos bakit ikaw talo? Yung pala naka-exit na ba ng mga ganun? Basta guys, ang dami kasi sa GC guys. Tapos yung iba kasi dyan, siyempre demo lang yung ginagawa. Ang ginagawa lang nila nun, ma-hype lang yung mga members niya para lumaki yung rebates niya. Tapos standard account pa yung ino-offer para mas malaki yung rebates. Mas malaking spread, mas malaki yung rebates ng trader. Yun guys yung behind the scene ng totoong trading. Oo bro, kaya yun. Ang inaano ko sa inyo guys, maging independent trader talaga kayo. Basta guys, tandaan nyo lang to. Oh. Ito yung reason bakit, ito na lang guys ha, once na may panalo kang setup, picturean mo. Picturean mo tapos isulat mo, ano ba yung ginawa ko, bakit naging tama to. Tapos pag may mali ka, ano ba yung ginawa ko, bakit ako may mali. Baka kasi nag-trade ako na walang setup. Okay, katulad nito guys, ito sa EuroCAD. 'Di ba na-hit yung stop loss ko dito sa break even? Kasi ito una, ito. Pakita ko sa inyo kagabi. Kung anong nangyari. Una, ito, break even ako diyan guys eh. Basta guys, ang rule natin, pag nag 1:1 ka na, pag yung kunwari, 'di ba, nagtaya ka ng 50, tapos panalo ka na ng 50, iset mo na sa break even kagad. Para at least wala na free, ang tawag doon free trades ka na. Free trades. Ito guys oh, merong resistance dito, tapos nakakita ako ng W. O guys, alam niyo na yan kagad kung paano papasukan, di ba? Ang tawag dyan, counter trend. Coach, maghanap tayo sa 1 hour or 15 minutes. Pero dito kasi nagkataon, nasa 1 hour lumabas. Anong nangyari ito? Oh? Pinat ko yan. Ito, medyo na FOMO ako dito. Sabi ko, swing kaya to. Kaso 1 candle lang eh. Ang rule ko kasi sa swing, dapat at least 2 candles. Minsan 1, pag malaki, sige. Ganun yung mindset ko eh. Pero ito kasi ginawa ko, ginanito ko lang. Pero sinabay ko siya. Tapos ito, yan, 2 candles yan. Ito tinandaan ko to. Itong line na yan.
Minarkahan ko yan. Ito, sabi ko pag bumagsak dyan mamaya, candle close. Magsisell ako dyan. Kaso ang nangyari ganito. Ito guys, oh, galing sa taas, 1, 2, 3, 4, ang liliit ng candle, nag-breakout. Sabi ko, hindi yan breakout, fake yan. Hindi ako magtitrade yan ng sell. Tapos biglang umakyat. Pag akyat niya, binigyan ako ng ganito. Hammer. Hammer guys, nag-candle close dito. Nag-candle close siya dito sa BIC natin. Okay, BIC. Ang gagawin natin dyan, iba-box natin yan. Box. Yan, babox natin yan. Tapos ito pa lang guys, tandaan nyo to, para ito pa lang yung sitwasyon dyan. Yan. Yan pa lang. Gagawin mo, magti-trade ka na. Pwede kang mag-trade na kagad kasi malapit lang naman sa breakout. Or pwede ka mag-trade dito. Ito, pwede ka na mag-trade kagad yan. Stop loss dito, below. Yan. Tapos, or pwede ka mag-trade sa box na green, sa gitna. Stop loss, ganyan. Tapos, at least 1:2. Ito guys, so 1:2. Yan. Tapos dito, 1:2. Hanggang dito. Yan. Tapos sa akin, ito yung nakita ko. Sabi ko, ito. Ito, dito na ako naglagay ng TP. Guys, dito ako naglagay ng TP kasi dalawang entry yung ginawa ko dyan. Tapos ito. Yan. Ito, malaki-laki to. Tapos ito naman, dito. Bali, meron akong 2.81. Tapos 5.13. Bale, nag-risk ako dito ng 1%. Nag-risk ako ng 1%. Yan. Ang nangyari, biglang bumagsak na. Pagdating dito, 50% na. Ginawa ko, set na sa break-even. Wala na. Diyan na yung stop loss ko. Kung saan ako nag-entry. Para tapos na. Ang nangyari, lumipad. Yan. Tanongin ko, bakit hindi pumunta dito? Una, bakit hindi pumunta dyan? Kasi, yan. Una, may imbalance. Pangalawa, may imbalance din dito. Yan. Pangatlo, sa 4-hour time frame, may malaking imbalance dito. Pwede mag-bounce yan. Ito. Yan guys, so may malaking imbalance dito guys, sa 4-hour time frame. Pero nagulat ako, halos 1:2 na pala dapat yung panalo ko nun. Kaso hindi ko napansin, nag-break even ako kasi ang goal ko nandito talaga. Ang tawag talaga dyan guys, part of the game. Yan, hindi na-hit yung ano ko, nag-break even lang ako dyan, hindi na-hit yung target ko. Pagdating dito, lumipad kasi unpredictable yung market. Okay. Nag-ano ako dyan, break even ako dyan. I-accept ko. Pero pag hindi mo ma-accept yan, natalo ka dyan, kasi sobrang laki ng risk mo dyan, may mali kang ginagawa. May mali sa psychology mo na dapat mong i-fix. Ganun lang, basta pag 1:1, fix mo na kagad, i-break even mo na kagad. Okay. Guys, ito pa, maghanap tayo ng setup ngayon. Ano ba yung pinasa ko kanina? Ito guys, GBP CAD. Pinahabol ko yata to eh. Ito. Yan, ito guys dito pagdating dito magsisell tayo. Ako magsisell ako dyan pag may nakita kong valid breakout. Dito guys, yan. Sa red line. Basta magsisell ako dyan. Mamaya kung makita ko mamaya or bukas.